Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Kingdom of Jesus Christ, the church leader at self-appointed Son of God, Pastor Apollo Quiboloy. Yan ay sa gitna ng mga umuugong balita online na lumipad na pa China ang pastor upang takasan ng mga otoridad na naghahanap sa kanya. Ang Bureau of Immigration naman hinanda na ang Immigration Lookout Bulletin sakaling hindi sumipot si Quiboloy sa sapina ng Senado. Ang hamon naman ng Kongreso laban sa nagtatagong si Quiboloy. Alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. So dun po sa records natin sa immigration, he is still in the country. Sa gitna ng umuugong na balita online na tumakas na umano ito papuntang China, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nasa Pilipinas pa rin si Kingdom of Jesus Christ founder at self-appointed Son of God, Pastor Apollo Quiboloy. Well, dito po sa aming records, nakita po natin na ang huli pong travel niya ay Hulyo pa po noong nakaraang taon. Kaya sakaling hindi si Putin ni Quiboloy ang sabpina ng Senado sa March 5, nakaumang na daw ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO para sa pastor. Pero paglilinaw ng BI, for monitoring purposes lamang ang lookout bulletin na yan at hindi ibig sabihin ay mapipigilan na nila ang paglabas nito ng bansa. Ang Immigration Lookout Bulletin naman po ay hindi whole departure order but rather parang orange sign po sa traffic light na sinasabi na be prudent in checking or allowing the departure of this certain individual. Gayunpaman, siniguro ng DOJ at BI ang kooperasyon sa Department of the Interior and Local Government o DILG at pambansang pulisya upang tuntunin ang pastor. Yan ay kahit pa daw protektado si Quiboloy ng kanyang private jet. May clearance po from the appropriate government agencies ang pag-alis po ng any vehicle, sasakyan pang dagat, sasakyan pang himpapawid bago po mag-take off or umalis. Ang Philippine National Police naman, tiniyak ang kahandaang umasiste sa Senado para iserve ang naturang sabpina sakaling kailanganin ito. So we have to wait po during the day kung a-attend po and if ever po he will opt not to attend, then I'm sure po the Senate has the full authority on how to proceed in case po of non-appearance po. Sa gitna nito, hinamon ng ilang kongresista si Quiboloy na harapin ang sexual abuse allegations sa Senado. Gayon din ang hiwalay na katanungan sa Kongreso ukol naman sa mga umunoy irregularidad ng Suarasag Media Corporation na siyang nag-ooperate sa Sunshine Media Network International ni Quiboloy. Anila, nagdadahilan lamang si Quiboloy para hindi tugisin nang ikwento nito ang umunoy banta sa kanyang buhay. It has nothing to do with anything else. So parang actually pinaghahanap siya ng DOJ, ng Department of Justice ng US. Yun yung malinaw sa atin. Ngayong araw rin ay pinabulaanan ng PNP ang alegasyon ni Quiboloy na nagtatago ito ngayon dahil raw sa kinakaharap na banta sa kanyang buhay bunsod ng umano'y sabwata ng US at Philippine government. Wala pong natatanggap po na information po ang PNP with respect to the threat against his life. Tingin namin excuse niya lang ito sa pagharap kasi pinapatawag na siya ng Senate at saka ng Congress. Gayon paman, ayon sa PNP, if Pastor Quiboloy has a basis for saying that, ay lagi naman pong ready mag-provide po ang PNP ng appropriate security if there is a request for one po. November 2021 nang ideklara ng Federal Bureau of Investigation o FBI na wanted si Quiboloy sa Amerika dahil sa sex trafficking. Ikinanta din ng isang nagpakilalang dating miyembro ni Quiboloy na inaabuso siya nito at ang media arm nitong SMNI. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.